Tahimik na nakatindig sa dulo ng makipot na kalsadang alikabok ang lumang bahay na kahoy ni Julio Ramirez, magaspang na tabla, bubong na yero na ngayoy may kalawang, at bintanang soleras na marurupok na parang mga buto ng ibong matagal nang natuyo sa araw. Sa liwanag ng dapit hapon, wari humihinga ang bahay. Humuhuni ang bisagra tuwing iinog ang hangin, kumakalansing ang mga kapis na parang marurupok na kampanilyang nagbabalang, may lihim na nakasilong sa dilim ng silong. Hindi naging madali ang 3 buwang nagdaan para kay Julio at sa kaniyang asawang si Melinda. Ang kanilang 2 ektaryang palayan ay 3 beses na binagyo, sinabayan pa ng pagtaas ng presyo ng abono, kaya't sa kabila ng pagsasaka mula bukang liwayway hanggang malalim na gabi, naubos ang ipon nilang mag-asawa. Si Luna, ang ulilang pamangkin nilang kinukupkop, ay nasa 2 taon sa mataas na paaralan at nangangailangan ng matrikula, sapatos at pamasahe. Tuwing gabi, dinudurog ng kaba ang sikmura ni Melinda habang binibilang ang baryang tila mas mabilis maubos kaysa hangin. Habang noon pa man, tahimik na nilalamon ni Julio ang pag-aalala sa di pagkakaunawaan nila ng bangkong pinagkakautangan. Isang singil na, kung hindi mababayaran sa loob ng 2 buwan, ay aagaw sa kanilang lupang minana pa ni Julio sa lolo niyang si Lando. Isang hapon na maalinsangan, naupo si Julio sa balkonahe, hawak ang lumang kahong kawayan kung saan nakasalansan ang natitira nilang pera. 3 100, 2 50 at kaputol-putol na 20. Ikinuyom niya ang kahon, nilingon ang paligid, saka marahang ipinasok sa ilalim ng lumang tokador sa silid. May kung anong lamig na dumaplis sa batok niya, tila dampi ng maliliit na daliring malamig. Ngunit ipinagsawalang bahala niya iyon, iniisip na marahil ay hanging dumaan lamang sa siwang ng sahig. Kinabukasan, nagising siya sa dapat sana'y huni ng manok, ngunit ang bumungad ay mga impit na halakhak na tila nanggagaling sa ilalim ng silid. Binagtas niya ang pasilyo, binuksan ang tokador at nang silipin ang kahong kawayan, tumambad sa kanya ang nakakagulantang na tagpo. Wala na ang perang iniipon nila. Bumigat ang hangin. Pinagpapawisan si Julio, inipon ang lahat ng lakas para di mapatid ng panlulumo. "Melinda!" sigaw niya, nanginginig. "Nawala ang pera natin." Pero bago pa man siya makapag-isip kung sino ang magnanakaw, ang kanilang binatilyong kapitbahay ba o ang kargador na minsan nilang kinuhang magayos ng bubong? Napansin niya ang mumunting yabag sa ilalim ng tokador. Tila yapak ng batang nakayapak, ngunit masyadong magagaan, masyadong mabilis. Lumipas ang buong umaga sa pagkapa at pag-aalis ng mga lumang tabla, subalit walang bakas ng pera. Hanggang sa dumilim at dumampi ang lamig ng dapit hapon. Naidlip si Julio sa papag dahil sa tindi ng pagod. Nang magising siya, mahigit 3 oras ang lumipas. Bumalik siya sa silid upang ipagpatuloy ang paghahalughog at doon siya napahinto. Namilog ang mga mata. Nasa ibabaw ng tokador ang kahong kawayan, nakalapat ang takip. Dahan-dahan niya itong binuksan. Tila ba may kung anong mahiwagang liwanag na bumubukal mula sa loob. Ang 3 100, ngayon ay 6. Ang 2 50, ngayoy 4. At ang gabaryang 20, humigit kumulang doble rin ang bilang. Lahat sariwa, malutong, at ang kulay ay abot taan-tao. Sa pagtatakay, napaluhod si Julio habang hinahaplos ang mga bago at kumikintab na papel. Sa pagitan ng mga tig-20, may nakasingit na maliit na supot na gawa sa dahon ng saging, nakatuping tila sobre. Ginipitan niya iyon at pagkabukas ay may sumingasing na samyo ng pinipig at pulot. 3 butil ng bigas, 2 butil ng asin, at isang inukit na bato na hugis patak ng ulan, kasing liit ng kuko ng hinliliit. "Duwende!" bulong ni Melinda, na nooy nakatanaw sa pintuan, nanlilisik ang mata sa gulat at pangamba. Si Lola Biring, ang matandang hilot at albularyo sa kabilang kanto,
ay bantog sa kanilang baryo bilang tagapamagitan ng mga nilalang na hindi nakikita. Pagdating ng gabing iyon, dumalaw si Julio at Melinda, dala ang supot ng dahon ng saging bilang patunay. Sa hamog na malamlam na liwanag ng lamparang de gas, tinabunan ni Lola Biring ng maliit na panyo ang kaniyang bibig, bahagyang kinagat ang nguso sa kabumulong. Ay mga duwende yan, hindi masama pero maselan. Kung kinuha nila at ibinalik ng doble, ibig sabihin, pumayag silang bigyan kayo ng gantimpala dahil sa hindi ninyo sila naapakan o nasaktan. Ngunit may kapalit. Dapat may alay at higit sa lahat, kailangang igalang ang kanilang tahanan. Kaninong tahanan po? Tanong ni Julio. Nandoon sa ilalim ng inyong bahay. Isang palasyong gawa sa kumikinang na lupa at ugat ng niyog. Ang bato na inilagay nila sa supot. Iyan ang kanilang tanda. Isuot mo sa kwintas at huwag kailanman iwawala. Ngunit mag-ingat hiyo. Maring paalala ni Lola Biring, nagdidilim ang tinig. Kapag nasira ang pakikipag-ugnayan, ang gantimpala ay maaari ring maging sumpa. Ipinangako ni Julio na maghahain sila gabi-gabi ng sariwang gatas, pulang kanin at kaputol na latik, pagkain daw na pinipiling handog ng maliliit na nilalang. Bago sila umuwi, tinuruan pa sila ni Lola Biring ng pagdasal ng orasyon at binigyan ng maliit na pirasong papel de hapon na may nakasulat na mga titik na gaya ng sulat in check. Mas mahalaga ang pananatiling mapagpakumbaba kaysa sa kayamanan, huling habilin ni Lola bago sila tuluyang lumisan sa banggera. Sa sumunod na linggo, sinubukan ni Julio ang kakaibang pangyayari. Bago matulog, naglagay siya ng 500 piso sa kahong kawayan. Iniwan sa tokador gaya ng dati. Kinaumagahan, dala ang kaba at pag-asa. Tinungo niya ang silid. Sa pagbukas niya ng kahon, halos mabitiwan niya ito sa pagkagulat. Ang 500 piso, ngayoy 1,500. Malulutong na bago pa, tuwid na tuwid. Animoy bagong labas sa bangko. Sa ilalim ng mga papel, nakapatong na naman ang dahong supot. Ngayon ay may lamang 4 na butil ng bigas at 4 na butil ng asin. Hindi niya naitago ang hikbi ng tuwa. Marahang hinagod ng mga daliri ang gilid ng mga perang papel. Naramdaman ang lamig at panginginig ng sariling balat. Melinda, anya habang pinipigil ang pag-iyak. Siguro, ito na ang sagot sa lahat. Ngunit si Melinda, bagamat may kislap ng pag-asa, ay hindi lubos na makangiti. Wari masinop na may kilabot sa bawat pitik ng dilim. Walang ibinibigay ng walang kapalit. Bulong niya, tinatapik ang braso ni Julio. Huwag mong kakalimutan ang sinabi ni Lola Biring. Dumating ang pagtatapos ng buwan at ang dating bangko na naniningil ng interes ay nabayaran nila ng buo. Hindi lamang ang ilang buwang atraso, kundi pati ang malaking kabayaran sa agarang paglabas ng titulong. Nang umusbong ang susunod na kinsenas, pinagtaka ni Luna kung paanong napalitan ang butas niyang sapatos ng bagong pares na goma mula sa bayan. At si Melinda, nakabili ng bagong makinang panahi para sa karinderiyang pinapangarap pa lamang niya noon. Gayunman, habang pabilis ng pabilis ang pagyaman ni Julio, pabilis din ang pagtubo ng isang aninong hindi na maipaliwanag. Bawat madilim na sulok ng bahay ay tila kumikislot sa kaniyang diwa. Bawat hampas ng hangin sa tablang sahig ay tila yabag ng maliliit na paa na nagmamasid sa kaniya. May mga pagkakataong paggising niya ay nakabukas ng kaunti ang pinto ng aparador, o kaya'y may mga kapirasong papel na waring ginupit mula sa perang iniwan ng mga duwende. Mahahabang hugis parihaba na animoy kinawang pambalot ng lihim nilang mga sulat. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, malinaw ang langit, tila nagliliyab ang mga ulap. Naalimpungatan si Julio at sa kaniyang pandinig ay may umuusal ng munting awit na parang yayak ng batang umiindak sa liwanag ng alitaptap. Awit ng lupa, sa dilim sumisibol, ang ginto'y supling sa pusong may kondisyon. Mula sa silong,
Nasagap niya ang alingaw-ngaw ng bahagyang pagtawa. Maikli, mabilis, at biglang tumigil na parang tinakpan ng kamay. Tinahak niya ang hagdanan, buhat ang gaserang nakasindi, ngunit sa madilim na bahagi ng silong ay nakita lamang niya ang mga lumang bayong ng palay, isang sako ng pataba at ang lumang kahadiyero ng kaniyang lolo na sinilihan na ng kalawang. Walang bakas ng kung sino man, tanging pahipang malamig na hangin at ang halimuyak ng damong ligaw. Gayunpaman, pabulong sa kaniyang tainga, tila may humagod na sintomas ng nagbabantang mga yabag. Sa pagbalik niya sa itaas, napadako ang tingin niya sa tokador. Bukas ng bahagya ang kahong kawayan, hindi nakalakip ng maigi ang takip. Sa loob nito, hindi lang doble, kundi triple ang isinukli ng mga duwende. 3,000 piso mula sa inilagay niyang 1,000. Ngunit may dagdag na bagay. Isang maliit na salamin na biluhaba, may hawakang tanso at ukit na bulaklak na gaya ng disenyo sa mga lumang santo. Sa pinakaibabaw ng salamin, nakalimbag sa lumang titik na Kastila. Loob ang nagsasalamin ng kasakiman. Para kay Julio, isang napakaliit na piraso ng babalaiyon na kasing tulis ng karayom. Nagugutom na kasi siyang dumoble pa nang dumoble ang salaping bumabalik. Mula sa simpleng pagpapatawad ng utang, sumagi na sa isip niyang kaya niyang magtayo ng bagong bodegang halamang palay o kaya'y bumili ng truck o kaya'y ipatayo ang pader na sementado sa gilid ng palayan upang hindi mapasok ng baha. Lahat ng iyon ay tila abot kamay na, isang pag-ikot lang ng gabi, isang pag-idlip lang sa hating gabi, isang bagong umaga, dobleng pera. Ngunit sa piling ng mga muling nabubuhay na barya at perang papel, sumisilay ang mahigpit na pagkapit ng mga nilalang na maliit pa sa palad, mga matang nanlilisik sa dilim, nagmamasid kung paano gugugulin ng tao ang salaping ipinagkaloob, kung may pagtanaw ng utang na loob o kung lulubog sa balon ng kasakiman. Sa 15 gabi ng kanilang bagong ritual ng pag-aabuloy, naghanda si Melinda ng paboritong handog ng kaniyang yumaong lola sa mga engkantong bantay ng puno. Mainit-init na sinukmani at sariwang gatas ng kalabaw na may kaunting pulot-pukyutan. Maingat niya itong itinabi sa ilalim ng hagdan, habang si Julio na may iniayos ang malaking tandang witness. Sa isip niya, kailangang may makapagsabi kung sakaling may magnanakaw na tao. Ngunit halos sabay nilang narinig ang sunod-sunod na kaluskos mula sa ilalim ng sahig. Parang naglalampa ang mga palito. Sa isang iglap, umalon ang lamig sa kanilang baldang paghinga. Habang dumaraan ang oras, lumalalim ang katahimikan ng gabing iyon at sa pusod ng dilim ay tila may umuusbong na alingas-ngas ng hindi pangkaraniwang puwersa. Isang huni na hindi awa, hindi tuwa, kundi tila pag-uusap ng mga nilalang na may kasamang halakhak ng lihim na palaisipan. Sa bawat pitik ng kandilang nakasindi sa istante, gumagalaw ang mga anino. At sa bawat kaluskos, napapaisip si Julio kung hanggang saan ang kayang ibigay ng mga duwende at kung hanggang saan ang kayang kunin ng kanilang lihim na kapangyarihan. Sa paghiga nila ni Melinda, sumiksik sa guni-guni ng lalaking magsasaka ang pilantik ng lumang kasabihan ng ninuno. Ang ligaya ng yaman ay parang ningning ng alitap-tap. Madaling silawin, ngunit mabilis mapawi. Sa pagdampi ng banayad na hangin na may halong samyo ng pinipig, isang buhos ng tanong ang pumigil sa kaniya upang tuluyang idantay ang mata sa panaginip. Hanggang kailan sila bibigyan ng biyaya? At ano ang tunay na hinihingi ng mga nilalang bilang kapalit? At sa sulyap niyang huling bumalot sa ginto ang kulay na buwan sa labas ng bintana, nakita niyang tila ba may anino ng munting bata na nakakamiseta, nakatingkayad sa gilid ng bubong, nakangiti sa kaniya ngunit walang mukha. Tanging 2 kumikislap na puting bilog na mata at ang waring halos di nakikitang ginagawa nitong kumpas na parang nagbabanta. Mas marami pa. Mula nang mag-umpisa ang pagbabalik ng pera,
doble, minsan triple. Hindi na muling naging pareho ang pamumuhay ni Julio at Melinda. Sa mata ng mga kapitbahay, isa itong milagro. Sa loob lamang ng isang buwan, napaayos ni Julio ang kanilang bahay. Napalitan ang kalawanging bubong ng bagong yero, na pinturahan ng putit bughaw ang labas, at maging ang kanilang lumang balkonahe ay napalitan ng konkretong hagdan. Wala pang 5 linggo, bigla rin siyang bumili ng bagong motorsiklo na hindi hulugan, isang Yamaha na kulay pulat itim. Nagmana raw ng pera sa pinsan sa Maynila, bulong ni Mang Elias, ang panday sa kabilang baryo. Baka naman may tinamaan sa loto, sabi ng isa pang kapitbahay, si Aling Pina, habang nakatambay sa tindahan. Ngunit alam ng buong sambahayan ni Julio ang katotohanan. Hindi ito mana, hindi ito swerte sa sugal, kundi isang lihim na pakikipagkasundo sa mga nilalang sa ilalim ng bahay. Araw-araw, sa takdang oras ng 11:00 ng gabi, naghahain si Melinda ng pagkain sa ilalim ng hagdan. Kanin na malagkit, itlog na maalat, isang platitong gata at isang mangkok ng gatas ng kalabaw. Sa umpisa'y inilalagay niya ito sa palayok, ngunit nang makapansin siyang mas mabilis dumoble ang perang isinusubo sa kahon kapag magara ang handog, nagsimula siyang gumamit ng mga mamahaling lalagyan. Ang iba'y porselanang binili pa sa bayan. Hindi rin nagtagal at nadagdagan ng handog. Isang patak ng alak tuwing kabilugan ng buwan, isang bungkos ng insenso mula sa simbahan, at mga bulaklak na kinuha mula sa hardin ni Kapitana. Ayaw mo ba talagang ipaalam sa iba? Tanong ni Melinda minsang gabi habang pinupunasan ng kahon ng pera. Baka makatulong din sila. Baka ito na ang kasagutan sa kahirapan sa buong barangay. Umiling si Julio. Hindi ito para sa lahat. Kung ipagsasabi natin baka magalit sila. Sabi nga ni Lola Biring, ang yaman ay para lamang sa may dangal at disiplina. Kung mapunta sa tamad o sakim, hindi pera ang kapalit kundi panganib. Pero muling udyok ni Melinda. Hindi mo ba napapansin nag-iiba ang lasa ng pagkain natin? Parang laging may mapait sa dulo. Si Luna nga ayaw nang kumain ng sinaing. Sabi niya, may amoy lupa. Si Julio ay saglit na natahimik. Naalala niyang minsang sinubukang tikman ang isang kutsara ng sinukmang kanin sa platitong inihandog para sa mga duwende. Sa unang tikim, tila normal. Ngunit sa paglunok niya, naramdaman niyang tila may buhangin sa lalamunan niya at isang kakaibang lamig sa sikmura, para bang may gumagapang sa loob. Ipagpatuloy lang natin ang alay, matigas niyang sagot, at wag na wag mong kakainin ang handog. Samantala, si Luna ay unti-unting nababahala. Habang tumatagal, mas tumitindi ang kanyang panaginip. Mga batang boses na kumakanta sa dilim, maliliit na paa na lumalakad sa kisame, at isang babaeng nakakulay ginto ang buhok na nakatitig sa kanya mula sa ilalim ng kama. Luna, sabi ni Melinda isang hapon. Ang sabi ni Julio, iwasan mo raw sumilip sa ilalim ng bahay kapag gabi. Baka maistorbo mo sila. Pero tita, may naririnig ako gabi-gabi, parang may nag-uusap. At minsan, may umiiyak. Hindi siya pinansin ng tiyahin, bagkus ay niyakap lang siya at sinabihang baka bunga lamang iyon ng pagod sa pag-aaral. Ngunit hindi tumigil ang mga panaginip ni Luna. Sa isa sa mga gabi, napanaginipan niyang nasa silong siya, nakaluhod sa gitna ng bilog na mga kandila, habang kinukubkob siya ng maliliit na nilalang na may matutulis na tenga, maiitim na mata at mga ngiping pantay-pantay pero nakakakilabot ang ngiti. Nang magising siya, may basang bakas ng paa sa sahig ng kanyang kwarto. Maliit, parang sa sanggol, pero may 4 na daliri lang. Sa puntong ito, nagsimulang mapansin ni Julio ang kakaiba sa perang binabalik ng kahon. Dati puro bago, malulutong. Ngunit nitong huli, ang ilan ay tila luma, may bahid ng putik o kaya'y amoy amag.
Minsan, may 100 piso na nakasulat sa likod ng pulang lapis. Tama na. Hindi niya ito sinabi kay Melinda. Baka raw mag-alala lang ito. Ngunit sa loob niya, unti-unting gumugulo ang lahat. Sa bawat dagdag ng pera, nadaragdagan din ang nararamdamang tensyon sa bahay. Madalas, nakakarinig siya ng mga tunog na hindi niya maipaliwanag. Mahihinang tili ng babae mula sa likod ng aparador o kaya'y kalabog sa kisame kahit wala namang hayop roon. Isang gabi, dahil sa pagkalasing sa kasayahan na inorganisa niya para sa mga lider ng baryo, nakalimutan ni Julio ang alay. 12:00 na ng hating gabi, naalimpungatan siya sa matinis na tunog ng mga tinig. Parang kinakalabit siya sa tenga ng maraming kamay. Nang dumilat siya, nakita niyang bukas ang lahat ng bintana sa bahay. Umaalon sa hangin ang kurtina kahit walang electric fan. Lahat ng kandila sa altar nila ay sabay-sabay namatay at mula sa tokador ay umalingaw-ngaw ang isang malutong na sigaw. "Bakit mo kami gutumin?" Tumindig ang mga balahibo ni Julio. Agad siyang bumangon, tinungo ang kusina at kahit nanginginig ay naghanda ng alay, gatas latik at itlog na maalat. Hindi niya alintana ang pagkakabasag ng porselanang platito o ang pagbuhos ng gata sa sahig. Pagkatapos niyang ilagay ang mga iyon sa ilalim ng hagdan, bigla na lang siyang nanghina at bumagsak sa sahig. Nagising siya kinaumagahan, nag-iisa sa sala at wala ni isang bakas ng kaguluhan mula sa nagdaang gabi. Ngunit pagtingin niya sa kahon, nandoon ang perang dapat ay mawawala. Subalit kalahati lang. At sa ibabaw nito, may isa na namang sulat. Huwag kalilimutan ng usapan. Hindi ito laro. Mula noon, araw-araw nang tumitindi ang pagkabalisa ni Julio. Sinubukan niyang ihinto ang pakikipag-ugnayan. Hindi na siya naglagay ng pera sa kahon. Ngunit makalipas ang 3 araw, may nasunog na bahagi ng bubong. Minsan, ang isang piraso ng makinang panahi ni Melinda ay bigla na lang huminto sa paggana. Sa ika-4 na araw, nawala ang kanilang tandang na tagapagbantay. Natagpuan ito kinabukasan, patay sa ilalim ng hagdan. Nakatuwid ang mga paa, nakatingin sa itaas, at sa tuka nito ay may nakasabit na maliliit na piraso ng papel. Binuksan niyon ni Julio. Nakasaad sa isa, "Ibinalik ka namin sa taas. Huwag mo kaming pabayaan sa ilalim." Habang patuloy na dumarami ang mga biyayang dulot ng mahiwagang kahon, patuloy ring lumalaki ang halagang kailangang ialay. At ang kabayaran ay hindi na lamang salapi, kundi katahimikan, pangarap, at ang mismong kapayapaan ng kanilang tahanan. Si Luna ay nagsimulang magbago. Dumalang ang kaniyang mga ngiti. Lagi siyang nakatitig sa ilalim ng hagdan. Isang gabi, habang kumakain, bigla niyang naitanong, "Tito Julio, kapag binigyan ka ng sobra, kailan mo malalaman kung sinusubok ka na o pinaparusahan?" Hindi agad nakasagot si Julio. Tila may kung anong umilalim sa kanyang dibdib, isang uri ng kaba na hindi basta-bastang maaampat ng gatas o kanin o pera. Dahil sa tanong na iyon, sa unang pagkakataon, natanong niya rin ang sarili. Hanggang kailan mo kayang magbigay bilang kapalit ng yaman na hindi mo alam kung hanggang saan ang hinihingi? Lumipas ang mga linggo na puno ng galak sa panlabas, ngunit takot sa kalooban. Sa paningin ng buong baryo, ang pamilya Ramirez ay isang huwaran ng pag-asenso. Ang dating simpleng bahay na kawayan ay napalitan na ng pinatibay na konkreto at pinakintab na kahoy. Nagkaroon sila ng bagong refrigerator, flat screen TV, at kahit ang mga upuan ay mga pinong muebles na dinala pa mula sa bayan. Si Julio, na dating maghapong nasa palayan, ay ngayon mas madalas nang nakaupo sa balkonahe, nagsusulat sa isang bagong ledger na may tala ng kanilang gastusin at mga plano. Naging maingat siya sa paggamit ng perang ibinibigay ng mga duwende. Ayaw niyang masabing siya'y sakim.
Pero sa bawat araw na dumaraan, dumadami ang hinihingi ng mga nilalang mula sa ilalim ng bahay. Isang gabi, matapos isubo ni Julio ang 5,000 piso sa kahong kawayan, napansin niyang may bago sa ibabaw nito kinabukasan. Hindi lang dobleng pera, kundi isang lumang papel na may tinta ng dugo. Magbigay ng itlog ng itim na manok sa susunod na alay. At iwasan ang dumaan sa kusina sa pagitan ng alas 12 at alas 3 ng madaling araw. Hindi na nagtaka si Julio. Alam niyang iba na ang kahilingan, ngunit dahil sa mas malaki ang kapalit, agad niyang sinunod. Kinabukasan, bumili siya ng itim na manok sa palengke at inihanda ang alay. Nang maihandog niya ito, mas malaki nga ang naging balik. 15,000 piso kapalit ng 5,000. Ngunit hindi doon nagtapos. Noong sumunod na linggo, may isa na namang papel. Sa darating na kabilugan ng buwan, kailangang ipahinga ang bahay. Wala dapat tao sa loob mula hating gabi hanggang ika-4 na madaling araw. Ipahinga ang bahay? Tanong ni Melinda, takot na takot. Anong ibig sabihin nun? Siguro, kailangan nilang gumalaw. Gagawa sila ng ritual nila. Sagot ni Julio, pilit iniiwasang isipin ang mas malalim na dahilan. Noong gabi ng kabilugan ng buwan, lumipat sila pansamantala sa bahay ng kamag-anak ni Melinda. Pagbalik nila kinabukasan, parang may nagbago sa bahay. Ang mga bagay ay nasa tamang pwesto, ngunit may kakaibang ayos, parang inilipat, tapos ibinalik ulit. Ang amoy ng kusina ay parang sinindihang dahon at ang bintana sa likod ay may bakas ng maliliit na kamay, basang-basa. Sa ilalim ng kahon, naroon muli ang gantimpala, 30,000 piso, at sa ibabaw ng papel na pera ay may nakalagay na bagong tanda, isang kuko ng hayop, kulay itim na tila may bahid ng ginto sa gilid. Mula nang umalis sila sa bahay noong gabi ng kabilugan, si Luna ay mas naging tahimik. Madalas siyang nakatingin sa sahig, parang may nakikita. Tuwing gabi, gumigising siyang pawis na pawis kahit malamig ang hangin. Sa ilang pagkakataon, gumuguhit siya ng mga larawan sa kanyang kwaderno, mga maliliit na nilalang na may malalaking mata at tila may sungay na nakatago sa buhok. Luna, saan mo nakikita yan? Tanong ni Melinda minsang dumaan sa kwarto ng bata. Sa ilalim ng kama, pero hindi ako natatakot. Sabi nila, babantayan nila ako. Binigyan nila ako ng pangalan ko sa kanila. Nagpakilala sila? Opo, mahinang sagot ng bata. Ang tawag nila sa akin, Alingaw-ngaw. Muntik nang mabitawan ni Melinda ang kape sa kanyang kamay. Bakit Alingaw-ngaw? Dahil ako raw ang makakarinig ng huling hiling nila kung sakaling magkamali si Tito Julio. Dahil sa sunod-sunod na babala, unti-unting kinain ng paranoia si Julio. Nagsimula siyang magtayo ng pader sa paligid ng bahay. Matataas na harang na may alambre sa ibabaw. Ipinagbabawal niyang lumapit ang sinuman sa hagdang silong, kahit mga kaibigan nilang dati malapit sa kanila. Si Melinda ay umalma. Julio, sobrang layo na nito. Hindi mo na kami kinakausap ng normal. Ang bawat galaw natin kailangan may pahintulot galing sa kanila. Hindi mo naiintindihan, sagot ni Julio, mariin. May kapangyarihan sila. Hindi lang pera ang kaya nilang ibigay, kundi kapahamakan din. Kaya anong silbi ng yaman kung ang kapalit ay takot? Hindi ko na makilala ang tahanan natin para tayong nakakulong. Ang mga mata ni Julio ay puno ng pagod. Ngunit ang pagod na iyon ay hindi lamang dahil sa trabaho, kundi dahil sa panaginip gabi-gabi. Isang matandang duwende na nakasuot ng korona, may hawak na panukat at paulit-ulit na binubulong. Lumalagpas ka na. Dumarami ang kinukuha mo kaysa binibigay mo. Isang hapon, habang wala si Julio, may dumating na bisita. Si Kapitana Flor. Isa itong matandang babae na may matalas ang mata at dila.
Nakiusyoso siya sa mga pagbabago sa bahay. Habang inaaliw siya ni Melinda, bigla niyang napansin ang kahong kawayan sa ibabaw ng tokador. "Aba, ito ang kahon ng mga antingero noon pa man," sabi ni Kapitana. "May ganyan ang lolo ko dati. Di mo raw pwedeng gamitin kung di ka pinahihintulutan ng mga duwende." Nanlamig si Melinda. Hindi siya makapagsalita. "Melinda, alam mong hindi ito basta-basta. Kapag nasobrahan, hindi lang pera ang kukunin nila. Minsan pangalan, minsan alaala, minsan buhay." Kinagabihan, habang nag-uusap si Melinda at si Julio, narinig nila ang malalakas na yabag mula sa itaas. Hindi ito parang yabag ng bata, kundi parang maraming paa na naglalakad sa kisame. Sumunod ang kalabog sa banyo at pagbukas nila, nakita nilang nabasag ang salamin. Nakasulat sa pira-pirasong salamin, "Binalaan na kita. Isa pang kasinungalingan at isusunod na namin ang kanyang anino." Nagkatinginan sina Julio at Melinda. Pareho silang alam kung sino ang tinutukoy, si Luna. Habang lumalaki ang kayamanan, lumalalim din ang hukay. At ang mga duwende, sa kabila ng kanilang payapang hitsura, ay mga nilalang na hindi kailanman basta nagbibigay ng walang sukli. Simula nang dumating ang huling babala mula sa mga duwende, para bang may malamig na ulap na bumalot sa buong bahay ni Julio. Hindi na lang ito ang pangkaraniwang lamig na dulot ng simoy ng gabi, kundi lamig na parang hinugot mula sa ilalim ng lupa. Isang lamig na may kasamang bigat sa dibdib, bulong sa tainga, at lagitik ng mga matang hindi mo nakikita ngunit alam mong nakatitig. Ang kahon ng kayamanan na dating binubuksan ni Julio ng may kaba at galak ay ngayon ay isang altar ng pag-aalanganin. Bagamat patuloy pa rin itong nagbabalik ng perang doble sa ibinibigay, dumami na ang sukli mula sa mga nilalang sa ilalim, mga piraso ng kuko, hibla ng buhok, at minsan ay isang maliit na boneka na yari sa pinatuyong dahon at tali ng saging. Sa bawat bagong gantimpala, may kasamang mensahe. Hindi na ito nakasulat sa papel, kundi tila nakaukit sa mismong mga dingding ng bahay. Lumilitaw lamang sa tuwing sasayad ang liwanag ng buwan sa ibabaw nito. Isang kasinungalingan pa, isa pang hakbang sa kasakiman, isang anino ang mawawala. Isang araw ng Miyerkules, nagising si Melinda na hindi gumising si Luna para sa eskwela. Napuntahan niya ito sa kwarto, wala ang bata. Nakabukas ang bintana at ang mga sapatos nito ay wala sa gilid ng kama. Sa sahig ay may bakas ng mga yapak, maliliit, basa, at tila hindi galing sa isang taong lumakad, kundi parang gumapang palabas ng silid. Agad nilang hinanap ang bata sa buong bahay. Sumigaw si Julio mula sa likuran, "Melinda, halika rito." Sa ilalim ng hagdan, naroon ang alay na dapat ay kinuha na kagabi. Nandoon pa rin ito, buo. Ngunit may dagdag. Isang pulang panyo, basa ng parang dagta, at sa gitna nito ay may buhol na buhok ni Luna, nakapulupot sa palayok. "Diyos ko!" bulong ni Melinda, nanginginig. Si Julio ay tila naging estatwa, natuyuan ng dugo ang muka, nakatitig sa buhol ng buhok, at unti-unting nagdurugo ang kaniyang ilong. Sa kanyang isipan ay sumingit ang isang alaala mula sa isang lumang orasyon ni Lola Biring. Kapag hindi mo sinunod ang pakikipagkasundo, kukunin nila ang pinakamahal sa iyo. Hindi bilang ganti, kundi bilang paalala na ang yaman ay hindi sa tao ipinanganak, kundi sa nilalang nagising sa ilalim ng lupa. Hindi na napigilan ni Julio. Sa unang pagkakataon, nagdesisyon siyang bumaba sa silong, dala ang lampara, rosaryo at isang botelya ng asin. Sa halos isang dekada, hindi niya kailanman sinilip ang ilalim ng bahay maliban sa pagpapatakbo ng kable o pag-ayos ng tubo. Ngunit ngayong gabi, alam niyang nandoon ang sagot. Pagkapasok niya sa madilim na silong, unti-unting luminaw sa kanyang paningin ang mga hugis,
Mga munting altar ng lupa, mga dahon na inaayos na parang saplot, at mga batong kulay ginto na inukit ng mga kamay na tila sanggol. Sa pinakagitna, may isang munting hukay na may takip na salamin. Lumapit siya at sinilip ang loob. Nandoon si Luna, pero hindi siya tulog, hindi rin siya parang patay. Nakadilat ang mga mata ng bata, nakatitig sa kisame ng hukay. Ngunit wala ni isang emosyon sa mukha. Para siyang kahon na tinanggalan ng laman, walang damdamin, walang galaw, walang kaluluwa. Mula sa likod niya, narinig ni Julio ang tunog ng tila daang yabag, parang maraming paa na sabay-sabay lumalakad. Lumingon siya, at sa liwanag ng lampara ay lumitaw ang mga nilalang. Maliliit na duwende, hindi gaya ng mga mapaglarong duwende sa alamat. Ang mga ito'y may balingkinitang katawan, malalalim ang mata, at ang mga bibig ay may ngiti na parang hindi natutulog. Ang pinakamalaki sa kanila ay may suot na koronang pilak, at lumapit ito kay Julio. "Naging sakim ka," sabi ng duwendeng hari. "Higit pa sa dapat, higit pa sa hiningi. Hindi, tinupad ko ang kasunduan. Nagbigay ako ng alay, wala akong tinanggihan." Hindi ang pisikal na alay ang sukatan, kundi ang intensyon. Nalimutan mo nang maging mapagpakumbaba. Tinanggap mo ang yaman, ngunit itinago mo ang kabutihan. "Pakawalan ninyo si Luna. Ako na lang. Kunin niyo ako. Hindi ikaw ang kailangan namin, kundi ang refleksyon mo. Ang kaluluwa ng batang inosente na sumaksi sa iyong mga pagkakasala. Siya ang tagapagbalanse. Babayaran ko. Lahat ng pera, lahat ng yaman, kunin niyo. Sa inyo na." Ngunit tumalikod na ang hari ng mga duwende at lumusong pabalik sa dilim, kasabay ang daan-daang anino na unti-unting humalo sa lupa. Kinabukasan, nagising si Julio sa sala, sugatan at puno ng putik ang katawan. Wala na si Luna. Wala ring bakas ng mga nilalang sa silong. Ang kahon ng kayamanan, na noon ay laging puno ng pera, ay wala na ring laman. Isang pirasong papel na lang ang naiwan, na may sulat kamay ng duwendeng hari. "Sa bawat gintong ibinibigay, isang piraso ng iyong puso ang nawawala. At sa pagtatapos, kapag wala ka ng puso, wala ka na ring tahanan." Lumipas ang mga araw, at ang bahay ni Julio ay unti-unting bumalik sa dati. Ang mga muebles ay tila napinsala ng mga daga, ang kisame ay nabutas sa ulan, at ang motorsiklo ay hindi na rin umaandar. Si Melinda hindi na rin nakikitang lumalabas. Laging nakaupo sa gilid ng bintana, tila may hinihintay na hindi babalik. At si Julio? Ang dating punong-puno ng pangarap ay ngayon ay laging tahimik, laging tulala. Sa bawat pagdaan ng gabi, naririnig niyang muli ang mga halakhak mula sa silong. Ngunit hindi na ito masaya. Parang panlilibak. Parang pagsasabing ikaw ang pumili. Sa bawat gabi, naglalakad siya sa paligid ng bahay, dala ang lampara, umaasang makikita niyang muli si Luna o kahit ang kanyang anino. Ngunit walang bumalik. Ang bahay ay nanatiling buhay sa gabi. Ngunit sa araw, ito'y isang sepulkro, tahimik, malamig, at walang ibang nilalaman kundi alaala ng kasunduang hindi kailanman dapat pinasok. Sa ilalim ng lupa, ang mga duwende ay hindi galit. Sila ay tagabantay. Ngunit sa sandaling malagpasan mo ang sukat ng balanse, hindi sila maniningil kundi aagaw. Lumipas ang 2 buwan mula nang mawala si Luna. Walang ulat, walang investigasyon. Sa tuwing tinatanong si Julio at Melinda ng mga kapitbahay tungkol sa bata, iis lang ang sagot. Nagpaalam na sa Maynila. Ipinadala na namin sa lola niya. Ngunit hindi nagtagal, nagsimulang mapansin ng mga taga-baryo ang pagbabago sa mag-asawa. Si Julio, na dating galante at palangiti, ay naging malungkutin. Halos hindi na lumalabas ng bahay. Si Melinda naman ay parang laging balisa.
parang may naririnig na hindi naririnig ng iba. At ang bahay, ang dating maaliwalas na tahanan, ay nagmistulang anino ng yaman na minsang dumapo rito. Hindi na ito tinatambayan ng mga bata, at kahit ang mga pusa ay umiiwas sa bakuran nito. May nagsasabing naririnig nila ang mga yabag ng bata tuwing madaling araw. May nagsasabing may batang kumakatok sa bintana, nakangiti ngunit wala raw mata. Isang gabi, habang nakatulala si Julio sa sala, may biglang nahulog na libro mula sa lumang estante, ang lumang kwaderno ng kanyang lola Biring. Isa iyong itim na aklat, makapal ang takip, at may mga pahinang amoy kamanyang at dahon. Binuksan niya ito at sa unang pahina nakasulat, "Ang yaman ng mundo ay galing sa ilalim ng lupa, ngunit hindi lahat ng ginto ay para sa tao. Kapag nakatanggap ka ng hindi iyo, dapat mo rin itong ibalik bago pa kunin ang hindi mo kayang mawala." Sunod-sunod ang paglipat niya ng pahina. Naroon ang mga simbolo, mga sigil at mga paalala ng babala. Sa ikatlong anino, magsisimula ang pagbura ng pangalan. Sa ika-4 na buwan, mawawala ang tinig. Sa ika-5 gabi ng bagong buwan, kung hindi makapag-alay ng sukli, at tahanan ay magiging silid ng kaluluwa. Bigla niyang na-realize, malapit na ang ika-5 gabi ng bagong buwan. Sa kalendaryong binili pa niya sa bayan, iyon ay sa loob ng 3 araw. At ngayon lang niya napagtanto. Ang mga sulat ng duwende, ang mga babala at ang mga pagkakaltas sa buhay nila ay may eksaktong pattern. Hindi lang basta multo ng kasakiman ang bumabalik. May sinusunod na batas. Kinabukasan, habang naglilinis si Melinda sa kwarto ni Luna, napansin niya ang lumang salamin sa likod ng aparador. Isa itong bilog na salamin na may itim na kahoy ang gilid. Hindi ito basta salamin. Dati raw itong pag-aari ni Lola Biring at ginagamit lamang sa mga pagtawid. Pinunasan niya ito at laking gulat niya nang makitang may batang nakatayo sa likod niya. Nakaputi, nakayuko at humahawak sa ilalim ng kanyang palda. "Luna?" bulong ni Melinda. Paglingon niya, wala namang bata sa likod. Ngunit sa salamin, naroon pa rin ito. At sa ilalim ng salamin, tila naglilitawan ang mga salitang parang inuukit ng mga daliri. "Hindi ako nawala. Hindi lang ako makaalis." Napatras si Melinda, nanginginig. Nagtawag siya kay Julio. Nang ipakita niya rito ang salamin, wala nang aninong makikita. Ngunit nang hawakan ni Julio ang gilid ng salamin, biglang tumindig ang balahibo niya. Parang may mga boses sa tenga niya, mahihina, mahaba, may awitin. "Ibalik mo, ibalik mo, ibalik mo, ibalik mo." Gabi-gabi, binabalikan ni Julio ang kanyang mga ginawa. Kailan siya unang nagsinungaling? Kailan siya unang kumuha ng hindi nagbigay? Kailan siya unang nagpadala sa takot at hindi sa dangal? Sa bawat tanong, isa lang ang sagot. Noong tanggapin niya ang unang dobleng pera at hindi niya ito inalay sa simbahan gaya ng bilin ng lola niya. Ayon sa matandang kwaderno, dapat ibinabalik ang bahagi ng yaman bilang alay sa Diyos o sa lupa. Ngunit kinimkim ni Julio ang lahat. Pati ang sobrang pera, ipinamili niya ng sapatos at motorsiklo, hindi pagkain sa maralita, gaya ng ipinangako niya sa unang gabi. Ngayon, para siyang binibilang pabalik ng mga nilalang sa ilalim. Kinagabihan ng bagong buwan, habang natutulog si Melinda, nagising siya sa isang pamilyar na tinig. "Tay, Ma, tulungan niyo ako." Pagbukas niya ng mata, nakita niyang si Luna ay nakaupo sa paanan ng kama, nakayuko, at duguan ng mga palad. Ngunit ang pinakamalupit, wala itong muka. Isa lang itong balat na may butas sa gitna ng ulo, parang nilikha mula sa alaala, ngunit wala ng sariling hugis.
"Luna!" Sigaw ni Melinda, ngunit walang tunog ang kanyang bibig. Lumingon siya kay Julio. Nakadilat ito, ngunit parang walang buhay. At sa sandaling iyon, napansin niyang wala ng anino si Julio. Hindi ito dahil sa ilaw. Kahit sa kandilang nasa altar, wala ni isang aninong gumagalaw sa sahig. Si Julio ay nakaupo, nakangiti ngunit tila walang kaluluwa. Mula sa salamin, lumitaw ang mukha ni Lola Biring, tila muling nabuhay. "Anak, may paraan pa. Ngunit hindi pera ang kailangan mong ibalik, kundi panata." "Anong panata?" tanong ni Melinda, nanginginig. "Isang sakripisyong may puso, hindi para sa sarili, hindi para sa yaman, kundi para sa pagbangon ng mga nilimot." Ang gabi ng bagong buwan ay dumating na parang bagyong walang hangin, tahimik, mabigat at puno ng pangamba. Ang buong paligid ng bahay ni na Julio ay nananahimik. Walang tumatahol na aso, walang huni ng kuliglig. Para bang pinatahimik ang buong mundo upang marinig lamang ang iisang bagay, ang desisyon na dapat gawin. Habang si Julio ay nananatiling tahimik sa sala, tulog ngunit tilat ang mga mata, walang anino, walang tinig. Lumabas si Melinda sa gitna ng gabi, dala ang kwaderno ni Lola Biring. Tinungo niya ang bahay ni Aling Sepa, ang natatanging matanda sa baryo na kilala sa pagtatawas, pag-orasyon at pakikipag-usap sa mga hindi basta makikita. Pagdating niya, agad siyang pinatuloy. "Ako'y humihingi ng kapatawaran, Aling Sepa." Uwi ni Melinda, nanginginig. "Hindi ko na alam kung paano ko babawiin si Luna. Kinukuha na rin ng asawa ko." Tahimik lang si Aling Sepa. Kinuha nito ang kwaderno ni Lola Biring at binuksan sa gitna. "Kung ito ang gamit mo, hindi na simpleng tawas ang kailangan. Ang mga duwende na yan, hindi lang basta alagad ng lupa, sila'y tagapagtimbang. At kapag nawala sa balanse ang bigat ng kaluluwa mo, tinatanggal nila ang laman upang huwag mong madala ang kasalanan sa kabilang buhay." Napatitig si Melinda sa matanda. "May paraan pa ba?" "May isa, pero hindi ito ritual, hindi ito orasyon. Isa itong panata. Kailangang ibalik hindi lang ang yaman, kundi ang dangal." Isinalaysay ni Aling Sepa ang tanging landas. Ang bawat duwendeng tagapagbantay ay sumusunod sa batas ng timbang, timbang ng intensyon, timbang ng layunin, at timbang ng puso. Upang maibalik ang nawala, kailangan ng panatang hindi pansarili, isang bagay na hindi kayang sukatin ng pera, ngunit kayang wasakin ng kasakiman. Kailangang ialay ang bahay, hindi bilang tahanan, kundi bilang dambana. Dambanang hindi para sa pagsamba, kundi para sa pagtutuwid. Pagbalik ni Melinda, dala niya ang utos ni Aling Sepa. Ginising niya si Julio kahit ang katawan nito ay parang banga, hubad sa laman, puno ng katahimikan. Hinaplos niya ito sa noo at sa sandaling iyon, naramdaman niyang umiinit ang kanyang palad. Si Julio, bagaman di makapagsalita, ay lumuluha. Sa tulong ng 4 na kandila, asin, at halamang damong Maria, sinimulan ni Melinda ang pag-aalay. Hindi bilang ritual ng kulam, kundi bilang pagsuko. Binuksan niya ang lahat ng bintana, inalis ang lahat ng alahas, kinolekta ang natitirang perang nakuha mula sa kahon at itinapon sa gitna ng sahig. Tinindigan niya ang gitna ng bahay at sumigaw, "Ito ang aming tahanan. Ngunit hindi na ito para sa amin lamang. Sa bawat halakhak, luha at lihim na tumira, rito tinatanggap namin ang aming kasalanan. Ang yaman ay hindi para sa kasakiman. Ang tahanan ay hindi dapat maging kulungan. Kaya't ibinabalik namin sa lupa ang hindi amin. Dalhin niyo kung sino ang dapat, ibalik kung sino ang karapat-dapat." Biglang lumakas ang ihip ng hangin. Lahat ng kandila ay sabay-sabay na nagliyab ng bughaw. At sa sahig, unti-unting lumubog ang kahon.
Sa mismong gitna ng bahay, may bumukang bilog na tila balon ng usok. Mula roon, lumitaw ang munting silweta ng batang babae. Luna. Ngunit hindi agad gumalaw ang bata. Nakayuko ito. Wala pa ring mukha. Subalit nang lumapit si Julio at hinawakan ang kamay nito, dahan-dahang nagbago ang anyo ng bata. Parang pintura sa tubig na nagsimulang maghugis, hanggang sa mabuo muli ang mga mata, ilong, labi. Tay, bumalik ang tinig. Nakita ko sila. Mainit, madilim, pero tahimik. Sabi nila, kapag natuto kang sumuko, doon ka lang karapat-dapat magpatuloy. Pagkabuo ni Luna, tuluyan nang nawala ang kahon. Ang sahig ay nagsara muli, parang walang nangyari. Subalit sa lugar kung saan ito dating naroroon, may natirang isang punong barya, kulay ginto, ngunit mabigat sa kamay. Sa likod nito, nakaukit ang mga salitang, "Hindi lahat ng kayamanan ay dapat panatilihin. Ang tunay na yaman ay sa muling pagtayo ng nawawasak." Si Julio, bagaman mananatiling may bahid ng katahimikan, ay unti-unting bumalik sa sarili. Ngunit sa kanyang mga mata, naroon na ang lamat ng pagkatuto, ang pag-iwas sa kasakiman at ang paggalang sa mga bagay na hindi kayang bilhin. Lumipas ang buwan. Ang bahay nila Julio ay hindi na ang bahay ng yaman. Ito na ngayon ay tahanan ng mga dumaraan. Isang bahay na bukas sa mga nangangailangan, kung saan lahat ng pagkain ay ipinagpapasalamat at lahat ng bagay ay pinapaalalahanan. Wala nang kahong nagbibigay ng pera. Ngunit ang mga kapitbahay ay muling bumalik, dala ang respeto. Ang mga bata ay muli nang tumatawa sa bakuran. At si Luna, siya na ngayon ang tagapagsalita sa mga batang gustong matuto ng kasaysayan ng baryo, kasama ang kwento ng kahon ng kayamanan na may halaga ng kaluluwa. Sa pagdaan ng mga buwan, unti-unting bumalik ang sigla sa baryo San Jeronimo. Ang bahay ni na Julio, na ngayoy kilala na bilang bahay na dambana, ay naging lugar kung saan dinadala ang mga lumang gamit upang basbasan at pinupuntahan ng mga taong may mga tanong na hindi kayang sagutin ng simbahan o agham. Mula sa tahanan ng kasakiman, ito'y naging pugad ng pagninilay. Ang kayamanang material ay napalitan ng kayamanang espiritual. Ngunit gaya ng lahat ng bagay sa mundo, ang katahimikan ay hindi permanente. Sa ika-100 araw mula nang ibalik si Luna, isang estrangherong lalaki ang dumating sa baryo. Maputi ang suot, may pulang bandana sa leeg at may dalang itim na maleta. Tila hindi pangkaraniwang bisita, magalang ngunit may aura ng panlilinlang. Nagpakilala siya bilang Ginoong Marcial de los Reyes, isang mananaliksik daw ng mga alamat at di kilalang kasaysayan ng kabundukan. "Ginoo," wika ni Marcial habang nakikipagkamay kay Julio, "narinig ko ang tungkol sa inyong kahon. Ang kahong kayang magparami ng salapi. Ako'y nagtataka, saan niyo ito nakuha?" Hindi agad sumagot si Julio. Mula nang ibalik nila ang lahat sa mga duwende, sumumpa siyang hindi na muling babanggitin ang kahon, lalo't hindi sa mga dayuhan. "Wala na pong kahon dito, wala na ring yaman," sagot niya, maikli. Ngunit mapilit si Marcial. Sa mga sumunod na araw, bumalik siya araw-araw sa bahay nila, may dalang pagkain, minsan ay mga gamit pang donasyon. "Nakakatuwang lugar itong bahay niyo, tahimik, parang may lakas," anya minsan kay Melinda habang abala ito sa pagluluto ng tanghalian. "Alam niyo ba, may mga duwende ring gumagabay sa ibang lugar? Ngunit bihira silang makipagkasundo. Iisa lang daw ang binigyan ng ganong pabor dito sa Luzon." Tiningnan siya ni Melinda ng matalim. "Hindi pabor ang tawag doon. Parusa yon kung hindi mo alam ang ginagawa mo." Ngunit ngumiti lamang si Marcial. "O baka naman may hindi pa kayo sinubukang gawin." Isang gabi, habang nagsisindi ng lampara si Julio sa altar, napansin niyang may naiwan si Marcial na itim na maleta sa may likuran ng sala.
Dala ng kutob, binuksan niya ito at natagpuan niya ang mga bagay na kinilabutan siya. Isang makapal na talaan ng mga kwento ng duwende, kabilang ang alamat ng mga taga-timbang tulad ng naranasan nila. Mapa ng mga kilalang pugad ng yaman sa buong bansa at ang bahay nila ay nakabilog sa pula. At sa pinakaibaba ng maleta, isang replika ng kahong kawayan na tila ginaya mula sa mga salaysay ng baryo. Hinahanap mo sila, bulong ni Julio sa sarili. Hindi ka mananaliksik, isa kang mangangaso ng mahika. Kinabukasan, dumating muli si Marcial, ngiting-ngiti at tuluyang inamin ang kanyang pakay. Ginoo, anya, ako'y bahagi ng isang samahang naghahanap ng mga lugar na may natatanging koneksyon sa di nakikitang mundo. Hindi kami basta mga ngalakal, kami mga tagapagsalin. Kung papayagan niyo lang kaming pag-aralan ng masinsinan ang karanasan ninyo, maaari kaming mag-alok ng kabayaran. Inilabas niya ang sobre, puno ng perang bagong imprenta. Ito'y paunang bayad. Mas malaki pa ang darating kung makakumbinsi naming bumalik ang ugnayan. Ngunit hindi na siya napatawa ni Julio. Tumayo ito at binitiwan ng mahigpit na hindi. Hindi lahat ng lihim ay dapat isalin at hindi lahat ng pinto ay dapat buksan muli. Masama na nga't buhay pa kami. Ngumisi si Marcial, ngunit may lungkot sa kanyang mata. Sa ganitong mga kwento nagsisimula ang alamat. At sa ganitong pagtanggi, kadalasan nagsisimula rin ang trahedya. Sa mga sumunod na gabi, si Luna ay muling dumanas ng mga panaginip, ngunit hindi na tungkol sa silong o sa mga duwende. Ang nakikita niya ngayon ay si Marcial, may hawak na kahon, at sa likod niya ay mga nilalang na tila hindi duwende, mas malalaki, mas maputla, at may mga muka na walang mata. Nasa kanya ang pinto, Mama. Wika niya kay Melinda isang madaling araw. Hinahanap niya ang panimbang, pero wala siya ni isang kapalit. Sa panaginip, si Luna ay laging nakatayo sa gilid ng apoy, pinipigilan ng isang taong pumasok sa pintuang yari sa ugat ng puno. Ngunit sa likod ng tao, may boses na nag-uudyok. Sige, hawakan mo lang. Isa lang. Ang huling kahon. Isang hating gabi, habang umiikot si Julio sa paligid ng bahay, napansin niyang bukas ang lumang bodega sa likod ng kanilang bakuran. Isang lugar na matagal nang hindi pinupuntahan mula nang dumating ang kahon-taon na ang nakalipas. At sa loob ng bodega, naroon si Marcial. Nakaupo sa sahig, may mga kandilang puti sa paligid at sa gitna. Isang bagong kahong kawayan, pero mas makintab, mas malaki, at may mga ukit na hindi lokal. Huwag! Sigaw ni Julio. Hindi mo alam ang binubuksan mo. Ngunit huli na. Pagkaangat ni Marcial sa takip ng kahon, biglang nagliyab ang mga kandila. Tumigil ang hangin. Mula sa loob ng kahon, lumabas ang usok, itim, mabigat, at may halimuyak ng bulok na kahoy. At ang huli nilang narinig bago mawala ang ilaw, walang kahon ng walang laman at walang laman ng walang kapalit. Ang malamig na hangin ay tila tumigil sa paghinga nang bumukas ang kahon sa bodega. Mula sa itim na usok ay lumitaw ang mga nilalang na hindi kahawig ng duwende. Mas matangkad, may balat na parang nasunog na kahoy at mga mata na walang balintataw, puro puti. May hawak silang mga panukat at sa bawat kilos nila, parang sinusuri nila hindi ang katawan, kundi ang loob ng tao. Sa gitna ng mga ito, si Marcial ay nakatayo pa rin. Waring hindi makagalaw, ngunit hindi rin takot. Parang hinihintay niya ang anuman ang lalabas. Lumapit ang isa sa mga nilalang at itinapat kay Marcial ang isang panimbang na gawa sa ginto. Sa isang bandeha, lumitaw ang imahe ng kanyang puso. Itim, may mga bitak, at parang puno ng uod. Sa kabila ng panimbang, lumitaw ang kanyang mga ginawa. Panlilin lang sa mga albularyo. Pagkuha ng anting-anting at pagbebenta nito sa mga dayuhan.
pagpapanggap bilang mananaliksik upang makalap ang mga sikreto ng sinaunang espiritu. Bumigat ang kasalanan, bumagsak ang panimbang. Hindi ka naniniwala sa amin noon, bulong ng nilalang. Ngunit ngayon, gusto mong makinabang. At ang gusto mong makuha ay hindi para sa iyo. Biglang sumigaw si Marcial. Hindi! Ako lang ang may karapatang alamin ito. Ginamit lang ako ng mga kasaysayang itinatago ninyo. Karapatan kong malaman ang totoo. Ngunit tumawa ang nilalang. Mahaba, walang tunog. Ang totoo ay hindi kailanman karapatan. Ito ay bigat na dapat buhatin. Sa gitna ng kaguluhan sa bodega, si Luna ay biglang nagising mula sa kanyang mahimbing na tulog. Para bang tinawag siya. Bumangon siya, lumabas ng bahay at nakita ang liwanag mula sa bintana ng bodega. Sumunod siya. Pagdating niya roon, napansin agad siya ng mga nilalang. Tumingin sila sa kanya at waring nagbigay galang. Isa sa kanila ang yumuko at lumuhod. Saka nagsalita sa wikang hindi naintindihan ni na Julio at Melinda. Ngunit si Luna tila naintindihan. Sabi nila, ako raw ang panimbang. Ang buhay kong nawala at ibinalik. Ako raw ang tanging makakatapos sa kasunduan. Si Julio at Melinda ay nagpilit lapitan si Luna, ngunit may harang na hindi nila makita. Para bang ang buong paligid ay isinara para sa huling pagsubok. Mula sa kahon ay lumabas ang isang huling anyo. Isang babaeng duwende, may gintong buhok at suot ang damit na yari sa alon ng hangin. Hawak niya ang isang guhit ng liwanag, parang sinulid na pilak. May isang guhit na nag-uugnay sa kasakiman ng nakaraan at sa kalayaan ng hinaharap. Wika niya. Si Luna lamang ang maaaring pumili. Putulin ito at isara ang kahon magpakailanman, kapalit ng alaala ng lahat. O panatilihin ito at payagan ang mundo na maalala, ngunit mananatiling bukas ang pinto para sa iba. Tahimik si Luna. Lumingon siya sa kanyang ama. Si Julio ay tahimik na umiiyak, nakaluhod sa harap ng harang. Si Melinda ay nagdarasal. Mariing hawak ang kwaderno ni Lola Biring. Pagkatapos ng ilang segundo, inabot ni Luna ang sinulid. Pinutol niya ito. Pagkaputol ng guhit, isang malakas na hangin ang sumambulat. Ang mga nilalang ay naglaho na parang usok na tinangay ng buwan. Ang kahon ay nagliyab ng walang apoy, sa katuluyang naglaho. Si Luna ay bumagsak sa sahig. Hindi patay, ngunit parang walang alaala. Luna? Bulong ni Melinda, niyakap agad ang anak. Luna, anak? Ngumiti si Luna. Sino po kayo? Ilang araw ang lumipas. Si Marcial ay hindi na muling nakita. Ang bodega ay gumuho mag-isa kinabukasan at sa ilalim nito, wala ni bakas ng kahon o kandila. Si Julio at Melinda, bagaman sugatan ng puso, ay tinanggap ang desisyon ni Luna. Unti-unti nilang muling itinuro sa bata ang lahat. Ang kanyang pangalan, ang kanyang paboritong ulam at ang kanyang mga hilig. Ngunit ang lumang kwento, hindi na nila muling binanggit. Ang bahay ay nanatiling bukas, ngunit hindi na dambana ng mahika. Isa na itong simpleng tahanan kung saan may pag-asa kahit sa mga nawawala. Sa sulok ng altar, iniwan ni Julio ang isang tandang paalala, isang pirasong papel mula sa lumang kwaderno ni Lola Biring. Ang tunay na kayamanan ay hindi kinukuha. Ito'y ibinibigay lamang sa mga marunong magsuko. Wakas.